hanggang ngayon hindi makamove on yung mga DDS. Galit na galit po kay August 8, halos mag-sirko-sirko sa galit po yung mga DDS. Gustong manakit. Yung punchline, halos lahat ng DDS vloggers mga kababayan umuusok sa ngiwi-ngiwi ni Vice Ganda yung ating Pangulo. Vice Ganda, binasayang pangani BBM. France on stage with backup dancers holding a tarpaulin with the phrase jet ski holiday. Magaling yung writer po. Ito sabi dito, Digong, may mensahe kay Vice Ganda. Pakinggan natin. Sir, magandang gabi mo. Magandang gusto ko lang sabihin sa inyong lahat. Huwag mo nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa Live with Dante M. Pag-usapan natin ito. Hanggang ngayon hindi makamove on yung mga DDS. Galit na galit po kay Vice Ganda. Yung concert nung August 8, halos mag-sirko-sirko sa galit po yung mga DDS. Gustong manakit. Nangampanya na dinamay na pati yung McDo kasi endorser si Vice Ganda ng McDo. I-boycott daw wag nang kumain sa McDo para kastiguin si Vice Ganda. Dahil po sa kanyang joke, jet ski joke mga kababayan, bakit kayo pikon na pikon sa mga joke ni Vice Ganda? Truth hurts kasi. Pero kung kayo makapanlait sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady, saka kay Martin Romualdez, wagas, pag kayo ang tinatamaan ng mga panlalait, hindi mga po panlalait, kundi kung sa kaso, statement of facts, kaya kayo nagagalit ng todo kasi tinamaan kayo ng katotohanan na dinaan lang ang mga kababayan ni Vice Ganda sa pa-joke-joke, pero matindi yung tama, yung punchline. Halos lahat ng DDS vloggers mga kababayan umuusok, kinuyog si Vice Ganda, pati si Harry Roque, galit na galit. Ayan na, sabi ni Harry Roque, ano bang ginawa sa'yo ni Tatay Digong? Noong ini-interview mo siya, noong presidente siya, hangang-hanga ka. Ang ginawa mo, nasa side na si Tatay Digong, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na yata sa kulungan. Sinipa-sipa mo pa? Ano kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Nagsalita yung walang ganyang gawain. Parang kayo lang ang may karapatang manlait. Parang kayo lang ang may karapatang manlait. Yung mga gawain ninyo, bumubuelta sa inyo. Si Vice Ganda, pinklawan yan eh. Hindi man kaalyado ng ating Pangulo. And in fact, pati nga yung ating Pangulo, biniktima ni Vice Ganda. Pero wala mang ganyan na reactions yung mga supporters ng ating Pangulo na pati yung McDo i-back out, i-boycott. Hindi man po nakaligtas yung ating Pangulo sa panlalait ni Vice Ganda. Pero walang ganong reaksyon yung mga supporters, mga Marcos loyalists. Pakinggan natin kung paano dinodyo sa ngiwi-ngiwi ni Vice Ganda yung ating Pangulo. Vice Ganda, binasayang pangani BBM. Yeah. all our fellow Filipinos. Ayos eh. Minasayang pa nga. Pero hindi gano'n ang pagkapiko ng mga Marcos supporters. Tulad ninyo na gusto na ninyong manakit at saka i-boycott na yung McDo. Dinamay pa yung McDo. Yan ang mga post nila, si Cathy Binag. Ang tanong ko kay Vice Ganda, if meron bang ginawa sa kanyang masama si PRD para bastusin niya. Sinupalpal ni Benji Contreras na isang Marcos loyalist. Ang tanong namin sa iyo, Maria Cathy Binag, ano ba ang ginawa ni PBBM at Philam kaya binabalahura mo at ginawa ng mga kwentong kasinungalingan? Pag kayo ang nambalahura,
okay lang. Pero pag si Digong ang inukray, nagwawala na kayo. Remember the golden rule. Do unto others as you want others do unto you. Ito po yung mga balita ngayon. Mainit na pinag-usapan, Vice Ganda, Regine Velasquez draw laps air with jet ski skit in concert. Vice Ganda and Regine Velasquez drew laps and indignation with their hilarious interpretation of the popular social media meme with their seeming reference to the West Philippine Sea and former President Rodrigo Duterte's incarceration at The Hague, Netherlands. Piko na piko yung mga DDS pa. Nagwawala po sa social media. Yan kasi ang mga gawain ninyo. Lahat na panlalait ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady kay Martin Romualdez, bumubuelta sa inyo. So sabi dito sa balita, on the first day of the 2-day Super Divas concert noong Agosto 8 sa Smart Araneta Coliseum, Vice Ganda and Velasquez did a spin on a popular Jet to Holiday meme, as seen in clips shared by fan accounts. The Asia Songbird kicked off the set by singing the popular line, "Darling, hold my hand," as the It's Showtime mainstay host in sparky pink leotards in bright pink wig prance on stage with backup dancers holding a tarpaulin with the phrase "Jet Ski Holiday." Magaling yung writer po at director at maganda yung paka-execute ng comedy skit ni Vice Ganda sa ni Regine Velasquez. Effective po siya kasi umusok yung tumbong ng mga DDS po sa gali. Effective kasi naging controversial po. Hanggang ngayon po, di makamove on. 2 days na. Ganon ang pinag-uusapan mga kababayan sa social media. Click yung concert ni Regine at saka ni Vice Ganda, talk of the town ngayon. The sketch was a dig at Duterte, who is in his 2016 presidential campaign declared that he would ride a jet ski to the Spratly Islands to plant the Philippine flag amid China's forceful claims over Philippine waters and territories. However, the former president claimed in 2021 that his campaign promise was just a pure joke that was believed by stupid people when they demanded that he take action against Chinese incursions. Joke man lang yun. Kaya, gumawa naman po ng joke si Vice Ganda. Pero that is a statement of facts. Kasi totoo naman po na sinabi yon ni Digong. Nagyabang. Yan pala, joke man lang. Kaya kayo nagagalit. Kasi nabibilad yung mga katarantaduhan ni Digong noon. Nare-refresh yung isipan ng mga tao na pinagluluko lang tayo. Tinawag pa nga niya na mga stupido yung mga naniwala. Notable for using foul language in his speeches and public appearances, Duterte is currently under the custody of the ICC in The Hague since March over charges of crimes against humanity in connection with his administration's drug war believed to have resulted in the deaths of thousands of drug suspects. Velasquez and Vice Ganda's sketch became the talk of social media. A seemingly polarized nation weighed in. Some netizens found it hilarious and would even taunt supporters of Duterte, who would also come to the defense of the jailed former leader and warned the actor TV host of Kamapans. Ito yung video clip ng ikinakagalit nila. Nothing beats the Jet Ski Holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by the Jets. Get unlimited water washing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Picking up rights and DBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. Umusog yung mga DDS po. Galit na galit, hindi makamove on. Ito yung mga sari-saring reactions po, sabi ni Wako Wako. Grabe, sobrang tapang mo talaga, meme. Nilalaban mo talaga ang tama. I love you, meme. Sabi ni Inin, magagalit mga DDS niyan. O ito na yung mga DDS. May araw ka din, Vice Ganda. Sabi ni Ashley Dilima, sakit ba? Sabi ni Mike 25, okay lang yan, basta forever close na ang ABS. Sabi ni AG Gonzales, DDS is spotted. Sabi ni Jassy, that serve naman pala, ipasara. Sabi ni Boss Nick, okay lang, basta sarado na kayo. Sabi naman ni Fake News Killer, okay lang din, basta forever na nasa The Hague
ang mayor na OFW. Sabi ni Supremo, punta ka sa Davao, bye. Sabi ni Philippines, nothing beats the Jet 2 holiday. Ang right na walang ABS-CBN. Takbo-takbo sa tax to save a family of celebrities. Sabi ni Herm, may gaba raman gyapon na someday abangan. Sabi na ni host, oo, nagabaan nga og yung sadahe. Sabi ni Sad Tofo, Vice Ganda is Vice Ganda. Love her or hate her, she does not care. So the meme originated from the promotional advertisement of a tour operator based in the United Kingdom, which went viral after their 2024 holiday packages. Advertisement made the rounds of social media. Kinopya lang mga kababayan ni Vice Ganda, may twist po na punchline na ikinagalit ng mga DDS. Si Akbayan Party List, Percy Sindanya, sumaklolo kay Vice Ganda over jet ski holiday joke. Sabi ni Percy Sindanya, mabuhay ka. Pareha sila kakamping ke. Sabi ni Sindanya, speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos. Sabi po ni Sindanya sa kanyang Facebook na kanyang sinulat kagabi. Mabuhay ka, meme, Vice Ganda. Salamat sa paninindigan. Ngayon, yung rabid vlogger ng mga Duterte, si Tio Moreno, bumanat ng todo po kay Vice Ganda. Sabay post ng kanyang picture na lalaking-lalaki si Vice Ganda. Sa private Benjamin yata itong picture ginawa. Si Tio Moreno, isa ito sa mga pinatawag sa Congress, Quadcom investigation for spreading fake news. Basahin natin yun, sinasabi niya rito. Open letter to Vice Ganda. Former President Rodrigo Duterte, Rodi Duterte, left office with a record net satisfaction rating of positive 81, as recorded by Social Weather Station in June 2022, his highest ever. Despite being detained, Duterte was re-elected mayor of Davao City with a landslide victory, securing 660,000 plus votes, more than 8 times the tally of his closest rival. Meanwhile, his daughter, Vice President Inday Sara Duterte, made history in 2022 by garnering over 32,000 million votes, the highest vote count ever recorded in Philippine elections. Sabi nga natin mga kababayan, yung 32 million ni Sara, ang 31 million noon, mga Marcos supporters. Ang 1 million, yun malang po yung mga DDS. Ano yung patunay natin? Nangampanya sila, mga kababayan yung mga DDS, na i-boycott si Vice Ganda. 20 million yung followers ni Vice Ganda. I-boycott daw ng mga DDS. So nabawasan ng 1 million na mga followers. In just 24 hours daw si Vice Ganda. So yun ang patunay na 1 million lang sila. 20 million. Pagkatapos nangampanya yung mga DDS na i-unfollow, o naging 19 million. Vice Ganda, 19 million na lang followers. So malinaw po, 1 million lang. 20 million, 1 million na nag-withdraw. Tama yung analysis natin. Yung 30 million na pinagmamalaki nila, na boto ni Sara, 31 million mga Marcos supporters. 1 million lang yung DDS. Yan ang rason mga kababayan kung bakit hindi naglakas loob si Sara na tumakbo sa pagkapangulo kasi matatalo siya. Tama ba? Kaya nga hindi sila maka-people power kasi wala mag-people power po na maraming tao kasi kukunti lang yung DDS. At makita ninyo sa latest survey, bagsak si Sara Duterte. Mas na umabanti na mga kababayan kay Sara si Martin Romualdez. 57% si Martin, si Sara 54%. Trust rating, performance rating 59%, 50% lang si Sara. Mga kababayan, kaya baseless ito na mga sinasabi ni Tio Moreno. 32 million. Wala na po yan. 1 million na lang ang natira sa 32 million. So sabi niya, when you mock their 80-year-old father, you're not just targeting the Duterte family. You're wounding millions of Filipinos who continue to believe in his leadership, principles, and unwavering political will. Tama din kayo, 1 million na lang. Pero what about yung mga milyon, 31 million na Marcos supporters po na iniinsulto ninyo? Tulad ng pang-insulto ni Harry Roque. So ito okay lang sa inyo.
Pag kayo yung nanginsulto, tuwang-tuwa lang kayo. Pag ang isang kakamping insultuin yung idol ninyo, galit na galit kayo, gusto na ninyong manakit. Di ba? What you sow, you reap. Tanim ka ng hangin, bagyo ang inyong anihin. Ayan ang tumama sa inyo ngayon. Bagyong Vice Ganda at Regine Velasquez sa isang concert sa Araneta. Di ba? Durog na durog kayo ngayon. Sabi niya, if you ever see people mocking your 79-year-old mother, that's not because they hate her. It's because they believe she failed to raise you well. That's a dose of your own medicine. You were brought up to be rabid, ill-bred, and uncouth. No wonder why nagiging kalbo ka na kahit marami ka pang pera. Remove your wig, your makeup, and your fame. You are nothing but lapo. It costs zero to be kind and sensitive, especially to the elderly. Yet, you chose not to. Instead, you chose to mock others just to earn more money. Nya, kumusta naman yung vice presidente ninyo? Na pati yung bangkay na dating Pangulong Marcos Sr. gustong ipahukay at itapon sa West Philippine Sea. Bakit kayo walang sinasabi? Pambabastos mismo mga kababayan ng isang vice presidente sa isang patay na dating Pangulo rin. Doon wala kayong sinasabi. Si Vice Ganda, maintindihan pa natin ang kabastusan kasi bakla, komedyante. Pero yung Vice Presidente, gustong ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Tapos nagbanta pa kay PBBM Lisa Marcos, Martin Romualdez na ipapapatay. Ano yon? Tapos ini-imagine yung ating Pangulong tanggalan ng ulo. Ano yon? Wala kayong komentary doon. Pero yung nag-joke lang tungkol sa jet ski at ginaya yung pagmumura. Totoo naman na nagsabi siya noon, pupunta siya sa West Philippine Sea, magdi-jet ski lang. At yung pagmumura niya, lagi naman yan yung ginagawa. Ginaya lang ni Vice Ganda na isang komedya na bastos. Galit na kayo. Talaga namang bastos si Vice Ganda. Tanggap ng mga fans niya. Pero ang isang vice presidente, bastusin, i-desecrate ang patay, yun na talagang nakakabigla, yun nakakashock. That is shocking. Really shocking. Pero wala kayong ginagawa. Wala kayong reactions. Nisawayin ninyo. Walang narinig sa inyo. At kay Harry Roque, walang tigil sa pang-insulto sa ating Pangulo. Wala man kayong sinasabi. Yan o. Halakakan yung mga DDS. So, kayo tuwang-tuwa na manginsulto. Pag yung amo ninyo ininsulto, nagwawala na kayo. Gusto na ninyo na i-boycott pati yung McDo, dinamay. Sabi dito ni Juan Luna Vlog, yung mga DDS kapag si Digong ang nambabastos sa simbahan at sa Diyos, joke lang daw. Huwag seryoso. But when the jokes on Digong, galit na galit, bastusan na daw. Talagang ang Diyos nila, si Digong, it's giving kulto kami vibes. Duterte rape jokes noong 2016, 17, 19, ang DDS natutulog lang. Duterte death threat against senators, natutulog din. Walang reaksyon. Vice Ganda joke about Duterte at The Hague, ito na yung DDS. Naglalaway, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Ito sabi dito, Digong, may mensahe kay Vice Ganda. Pakinggan natin. Sir, magandang gabi mo. Magandang gabi. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Putang ina mo. Statement of facts, mga kababayan yun. Kasi sinabi naman talaga yun ni Digong at yung kanyang pagmumura, mga kababayan. Way of life na niya. Proud na proud siya. Pati yung mga DDS, proud na proud sila. Kaya nga po, walang DDS na hindi marunong magmura. Ang lulutong kung magmura, mga kababayan, sa social media. Kasi namana sa kanilang leader. Like leader, like followers, mga kababayan. Pero sensitive sila. Pag sila ang pinagmumura, sila yung ininsulto, mga kababayan, sensitive sila. Pero pagdating sa iba, insensitive sila sa kanilang mga masamang ugali. Sa kanilang mga panginsulto sa kapwa, lalo na sa ating Pangulo. Tuwang-tuwa pa sila, pinopromote nila yon. Ganon kasama ng kaluluwa ng mga DDS po, mga kababayan. Ito yung mga reactions ng mga tao. Vice, ngayon lang ako natuwa sa iyo ng gusto, sabi ni Dingdong.
Sabi ni Lorena Silverio, ha, kapag sila ang nambastos, okay lang. Kapag mga Duterte hindi pwedeng bastosin. Ano kayo ngayon? Alam nyo na ang pakiramdam. Go, Vice Ganda, okay lang. Sabi ni Jenilita Camacho. Sabi ni Kimal Uti, good job Vice Ganda, carry on, salute to you and company. Sabi ni Angelica, ngayon lang ako natuwa ng gusto kay Vice kasi nagalit mga didilis. Sabi ni Jinky Aquino, what goes around comes around, pikon na pikon. Pikon. Sabi ni RS, wala namang bastos sa sinabi ni Vice Ganda. Sabi ni Melchor, bakit mga didilis, pag binabastos nyo si PBBM, okay lang sa inyo, masaya pa kayo? Sabi ni YD News, pag sila, mumurahin nila ang Pangulo. Di kami napipiko ng mga loyalista at pinagbantaan pa ni Sara Mau. Sabi ni Roland Gonzales, buti nga sa mga DDS na yan, mga panatiko na sa leader nila. Sabi ni Lourdes, dapat lang yan, Sir Dan, bastos din naman yung mga didilis. Pag sila binabatikos, galit, nasasaktan ang ego nila. Buti nga sa kanila. Sabi ni Ria, hindi ako follower ni Vice Ganda, pero new follower na niya ako ngayon. Sabi ni Maris, bakit hindi naman pumupunta sa Davao Hell? Sabi ni Delia Flores Alvarado, nagagalit mga didilis pero sila lakas manglait. Sabi ni Los, hindi sila naging persona non grata sa Maynila. Tinawag nilang bangag at kung ano pa si PBBM, very low EQ. Sabi ni Fidel Sampole, the more cruelty they inflict on Marcos, the more relentless their lies in slander become. Yet the moment they face even a fraction of the same treatment, they erupt in outrage because they believe the right to defame belongs to them alone. Sila lang ang may karapatang manglait. Sila ang may karapatang mambalawra. Walang ibang pwedeng mambalawra, sila lang. Kita ninyo, mga kababayan? At anyway, ganun talaga sila eh. Maintindihan na lang natin, mga kababayan. So ngayon, you taste the dose of your own medicine. Ano pakiramdam? Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mga kababayan, dito sa ating YouTube channel, podcast natin, Life with Dan TM, click subscribe niyo po. So lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.